Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ikaw ang ibabaon ko sa libingang hinukay mo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. Ano ba problema mo? Kunting respeto naman, Mama. Yun lang hinihiling ko. Ano ba respeto ang sinasabi mo? Alam nyo ang gusto ko sabihin. Huwag na kayo magtanga-tangahan. Buhay ko ito, Glyza. Kaya wag mo akong pakialaman. I am free to do whatever I want. Yes, you can do anything you want, but not at the expense of my father. Hindi ko naman hinihiling na irespeto nyo ko bilang anak eh. Pero, Diyos ko naman, irespeto nyo si Papa bilang yumaon yung asawa. Yun na nga eh. Patay na ang papa mo, Glyza. Kaya hindi niya na mararamdaman kahit pa ang pinakamataas sa respetong gusto nating ibigay sa kanya. Hindi porke patay na si Papa, pwede nyo nang yurakan ang kanyang dangal. Ano? 3 buwan pa lang siyang namamatay. Tapos may kapalit na agad? Ano ngayon ang problema mo doon? Ang sabi ko nga sa inyo, konting respeto lang kay Papa. Maghintay kayo ng tamang panahon para magkaroon naman siya ng katahimikan. O bakit? Ginugulo ko ba siya? Hindi naman na. O hindi matatahimik yung sa kinaroroonan niya kung itutuloy nyo ang gusto nyong mangyari. Paano mo nasabi ang bagay na yan? Nakarating ka na ba sa kanyang kinaroroonan? Ma! Alam nyo hindi makatarong ang gagawin nyo. You are so unfair! Tama na! Sawang-sawa na ako sa paulit-ulit nating pagtatalo. Nakapagpasya na ako. At hindi na magbabago pa ang isip ko. Ate, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka ba nagkakaganyan? Alam mo kung bakit ako nagkakaganito? Kung alam mo lang, masama rin ang loob ko kay Mama. Hindi rin ako pabor sa gusto niya mangyari. Pero nagsasawalang kibukan na lang. At yung pang isang kinasasama ng loob ko kasi wala kang pakialam. At anong gusto mong gawin ko? Magrebelde at magwala katulad ng ginagawa mo? Ang sabihin mo, masyado kayong close ni Mama, kaya baliwala na sa'yo si Papa. Hindi naman sa ganun, ate. Oh. Pero ano bang ipinaglalaban mo? Wala na si Papa. Kaya wala na rin saysay ang pagre-rebelde mo. Yun na nga. Patay na si Papa at hindi niya na magagawang lumaban pa. Pwes ako magtatanggol sa kanya. Ipaglalaban ko ang karapatan ni Papa Lester kahit pa hanggang sa kabilang buhay. Pati ba naman ikaw, Lexter? Kakalabanin mo rin ako? Kahit kailan, Ma, hindi niyo ako naging kalaban. Alam niyo yan. Oh, kaya pala pareho na ang tono niyo ni Glyza. Hindi naman po sa ganun. Kahit naman po sino ang tanungin nyo, ganun din ang sasabihin. Wala naman pong pipigil sa inyo kung maghihintay kayo ng tamang panahon. Hindi nyo naman kailangan magmadali dahil wala naman kayong hinahabol. I've already decided and that's final. At walang sino man na makapipigil sa akin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Glyza? Halika na, pumasok ka. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Santo. Dediretsahin na kita. Layuan mo na si Mama. At bakit ko naman gagawin yon? Di ka ba nakukonsensya? Alam mo sa sarili mo, pera lang ang habol mo sa kanya. Hindi akong umahabol sa kanya. Siyang umahabol sa akin.
Nagpapahabol ka naman. Ano ba problema mo? Bakit ka ba nakikialam? O anong gusto mong gawin ko? Magsawalang-kibo na lang? Pagkatapos mong agawin si Mama sa papa ko? Sabi ko naman sa'yo si Amanda ang kusang lumapit sa akin. Kaya hindi ako mang-aagaw. Pareho na rin yun. Alam mo, hindi mo pagmamayari si Mama, pero inangkin mo. Magnanakaw ka, Sandro. Magnanakaw! At hindi lang yun. Para ka na rin kriminal. Dahil ikaw ang dahilan kung bakit namatay si Papa. Wala kang alam sa buong pangyayari. Kaya wag mo kong husgahan. Huwag mong intindihin si Glyza. Desperado lang siya. Pero may katwiran siya, Amanda. Ako naman talagang dahilan kung bakit ka nabiyuda. Sandro, hindi mo kasalanan yun. Atake sa puso, ikinamatay ni Octavio. Yun na nga mismo. Inatake siya sa puso ng dahil sa akin. Akong inyong pinagtatalunan ng mangyari yun. Nakukonsensya na ako. Parang ayoko nang ituloy ang ating kasal. Tatalikuran mo ko. Sa kabila ng mga pabor na ginawa ko para sa iyo. Hindi ba't mas nakakakonsensya yun? Hindi ako tatalikod sa usapan natin. Pero wrong timing. Ipagpaliban muna natin. Huwag ngayon. Yung bukas, yung 1 taon, pareho lang yun, Sandro. Pero Amanda... Basta, nakatakda na ang kasal natin. At hindi ko na maaari pagpaliban pa yun. Paulit-ulit ka na lang eh. Kinakaliw na ang tenga ko sa mga litanya mo. Ano ka ba naman, Benji? Ikaw na nga lang inaasahan ko na unang makakaunawa at magko-comfort sa akin eh. Nauunawaan kita. Pero naririndi na ako. Lagi na lang yung himutok mo sa nanay mo ang pinag-uusapan natin. Masyado ka kasing bitter. Nagpapakatotoo lang ako. Bakit masama ba yun? Okay, bitter na ako. Pero anong magagawa ko kung yun yung nararamdaman ko? Hindi ko mapigil. Oo, hindi mo kontrolado kung anong iyong mararamdaman. Pero kaya mong kontrolin kung anong magiging reaksyon mo sa nararamdaman mo. And it's only a waste of time if you continue to act that way. Nothing will change. Masasayang lang ang pagod mo. May stress ka pa. That's the very reason bakit ako disappointed. Kasi feeling ko inutil. Wala akong magawa. At kumukulo ang dugo ko sa Sandro na yun. May tatanong ako sa'yo. Ano? Naliligo ka ba araw-araw? O bakit naman yan ang tanong mo? Bakit anong koneksyon sa pinag-uusapan natin? Lagi kasing mainit ang ulo mo eh. Kaya ligo lang ang katapat niyan. Maligo ka at gumamit ka ng shield bath soap para ma-relax ka. Wala namang mababago sa sitwasyon kahit ilang libo pa akong beses na maligo. That's exactly what I'm trying to say. Hindi mo na mababago ang sitwasyon kahit ano pa ang gawin mo. Kaya tanggapin mo na lang ng maluwag sa dibdib. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Itay, hindi niyo po kailangan magmadali. Naisip ko na yan, pero si Amanda ang porsigido eh. Desidido na po ba talaga kayo kay Tita Amanda? Hindi na po ba magbabago ang isip ninyo? Napasubo na ako eh. Hindi na ako pwedeng umatras. Pero Itay, hindi po ba ninyo naisip na magiging unfair kayo dahil meron kayong taong natatapakan? At na-consider na po ba ninyo ang damdamin ng mga anak niya? Oo, aminin ko. Meron akong guilty feeling pero narito na eh. Kaya paninindigan ko na. Ako po tuloy yung nakukonsensya eh. No, bakit ka naman makukonsensya? Itay, alam niyo po yun. Alam po ninyong malaki ang kinalaman ko kung bakit kayo naipit
sa isang miserabling kalagayan. Harold, anak, wala kang kasalanan kaya huwag mong sisihin ang sarili mo. Basta't itong lagi mong tatandaan. Mahal kita at gagawin kong lahat para sa iyong kapakanan. Kumusta na si Glyza? Ayun, nagmamaktol pa rin. Ano, tuloy bang pagpapakasal ni Tita Amanda? Wala namang makakadang sa gustong mangyari ni Mama. At ang kabit niya, magiging stepfather ko. Mahirap pang tanggapin pero wala na akong magagawa. Oo nga eh. Mauunahan pa kayong dalawa ni Glyza ng mama mo. Tayo, Lexter. Kailan naman kaya tayo? Don't worry, Gemma. Darating din tayo dyan. Sa tamang panahon. Hindi na ako naniniwala sa tamang panahon. Dahil marami ng pangyayari ang nagaganap ng hindi natin inaasahan. Kapag pinaplano, hindi natutuloy eh. Tapos yung iba, bigla na lang nagkakaasawa nang wala sa oras. Iba pa rin yung pinaplano at pinaghahandaan. Lahat ng bagay, magiging maayos kung pinag-iisipang mabuti. At hindi yun ang nakikita ko kina Mama. Kaya malamang, magkaproblema sila balang araw. Napakaswerte naman ng Sander na yun. Para siyang tumama sa loto. Pero hindi ako papayag. Kailangan mahadlangan ko ang masama niyang binabalak. Oh, Mama? Buti naman narito ka. Magandang hapon sa iyo, Glyza. Anong ibig sabihin nito? Bakit kasama niyo ang oportunistang yan? Naikasal na kami sa West kanina. Kaya simula ngayon, dito na siya titira. No! Hindi ako makapapayag! Paano nga ba tatanggapin ni Glyza ang ginawa ng kanyang ina? Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, at si Phil Cruz sa papel na Zandro. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligdaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Ikaw ang ibabaon ko sa libingang hinukay mo. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ikaw ang ibabaon ko sa libingang hinukay mo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako
ang bukas. Bakit, Glyza? May magagawa ka ba? You are so unfair, Mama! Bakit mo nagawa to sa akin? I did it for myself and not for you! Oo, tama! Ginawa mo para sa sarili mo kasi maramot ka! You are so selfish! Sarili mo lang iniintindi mo! Sandali lang. Pwede naman kayong mag-usap ng maayos. Hindi nyo kailangan magbangayan. O anong gusto mo? Matuwa ako? Ha? Gusto mo batiin pa kita? Okay, fine. Congratulations! Dahil promoted ka na. Kabit ka lang dati pero legal husband ka na ngayon. Ay, napakaswerte mo talaga. Bastos ka! Huwag kang sumagot ang pabalang. He's already your stepfather kaya matuto ka rumespeto. Respeto? Oh my God, Ma! Look who's talking. Pwede ba humarap muna kayo sa salamin bago niyo sabihin yan? Sino ba sa atin ang tunay na bastos at walang respeto? Hindi ako. Ikaw yun. Dahil ginago mo kaming dalawa ni Lexter. Nagdesisyon ka ng ura-urada. Sana bumusina ka muna bago mo kami sinagasaan. Palibhasa, nilamon na nakahibangan mo yung matino mong kaisipan. Wala na akong pakialam. Kahit ano pang sabihin mo. Ganyan ka naman talaga eh. Wala kang pakialam sa akin. You don't really care at all. Kailan mo ba sinabing, kumusta ka na? Buhay ka pa ba? Hindi mo nga alam kung ano nangyayari sa akin dahil baliwala sa inyong nararamdaman ko. Pwede ba tigilan mo na ang kadramahan mo dahil hindi ka naman nakakaawad tingnan? Natatawa pa nga ako sa iyo eh. Matagal na. Matagal mo na akong pinagtatawanan. Tama na. Huwag na kayo magtalo. Ako na lamang ang aalis para matahimik na kayo. Hindi ka aalis. Amanda. Ako ang bata sa pamamahay na ito. Kaya ako ang masusunod. Okay, isang round pa tayo. Tama na, Glyza. Lasing ka na, oh. No, hindi pa ako lasing. Kaya ko pa ito. Anong kaya pa? Dali. Baka nga hindi ka na makalakad dahil sa sobrang kalasingan mo eh. Ganon? Okay. Patutunayan ko sa'yo, di pa ako lasing. Gusto mo magsasayaw pa ako dito. Teka, huwag mo nang pilitin tumayo. Baka bumagsak ka pa. Bitiwan mo ako. Ano ba? Kaya ko sarili ko. Ay, ang kulit mo naman eh. Ano ba? Sabi na bitiwan mo ako. Ay! Naku, yun na nga ba sinasabi ko eh. Bumagsak ka tuloy. Lasing na lasing ka na. Kaya matulog ka na. O ayan, nakahiga na po siya sa kama. Ang dami kong nakitang bote ng Bill sa salas. Kaya pala, lasing na lasing siya. Hindi ko na nga po siya sinabayan dahil sigurado malalasing din ako eh. Ang hirap pong umuwi ng lasing. Nasa na ba si Lexter para maihatid ka niya? Busy po yun. Kaya hindi ko na po siya hihintayin. At saka maaga pa naman po eh. Kaya makakauwi po ako mag-isa. Sige po, hindi na po ako magtatagal. Aalis na po ako. Sige, mag-iingat ka. Opo. Maraming salamat, ha? Opo. Liza, hindi ko ginustong magkaganyan ka. Kaya patawarin mo ko. Dahil wala rin akong magawa. Hindi ko kayang kontrahin ang mama mo. At hindi ko alam kung hanggang kailan magiging ganito ang sitwasyon natin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas.
Absent ka na naman kanina. Lasing na lasing ka raw kagabi. Hindi ko na gusto ang ginagawa mo. Benji, don't worry. Lang ano man ito. Walang anuman? Halos sirain mo na ang buhay mo. Alam kong ginagawa ko. Wala akong pakialaman. Ako ang unang maaapektuhan kapag may masamang nangyari sa'yo. Kaya hindi pwedeng hindi ako makialam. Sabi ko naman sa'yo, walang ano man ito eh. Kaya kong sarili ko. Kaya huwag mo na akong alalahanin. Glyza, isa lang masasabi ko. At sana naman, makinig ka sa akin. Mapagbiro ang tadhana at ang pikon laging talo. Alam mo dapat kung paano ka sasayaw at iindak sa tugtog ng pagkakataon. Dahil pag nagkamali ka ng step, siguradong pagtatawan ka ng mundo. Kaya matuto kang umayon sa iyong sitwasyon. Huwag kang lalangoy ng pasalungat sa agos dahil mauubos lang ang lakas mo hanggang sa ikaw ay tuluyang malunod. May katwiran si Benji. Hindi ko na mababago pa ang sitwasyon. Kaya ang sitwasyon mismo ang gagamitin kong kasangkapan para pumabor sa akin ang ihip ng hangin. Tama. May naisip na akong paraan at sisiguraduhin ko babagsak si Sandro sa aking mga kamay. Hanggang kailan kaya ako tatagal sa ganitong katayuan? Ang bigat sa kalooban. Ang hirap dalhin. Good morning, Tito Sandro. Oh, good morning. Pwede akong maupo sa tabi mo? Sure, no problem. Gusto mo bang magkape? Narito na sa mesa ang taas sa termos. Meron na rin ditong 3-in-1 coffee. Pagtitimpla na kita. Okay. Tatanggihan ba naman kita? Okay. Nakakapanibago. Hindi ko alam kung dapat ba akong matawa o dapat ba akong kabahan. Kitang-kita sa reaction niya pagtataka. Hindi siya dapat makakalata sa akin na nagkukunwari lang ako. Bakit ganyan ka kung makatingin sa akin? Nagtataka ka ba? Bakit? Obvious ba? Ano ba nakain mo? At biglang nagbagong ihip ng hangin. Wala. Na-realize ko lang, wala naman akong panalo laban kay Mama. Ang sabi nga nila, if you cannot beat them, join them. Kaya kung saan masaya si Mama, o edi masaya na rin ako. Mabuti naman kung ganon. O ito ng kape mo. Ay, thank you. Ang sarap mo pala magtimpla ng kape. Kahit naman sinong magtimpla, isang magiging lasa. Dahil isa rin ang timpla ng 3-in-1 coffee. Pero may kakaibang sarap ang tinimpla mo. Ha? Parang may magic touch. Grabe naman siya makatingin. Napapaso ako sa kanyang mga titik. Hey, okay ka lang ba? Okay lang ako. Sige, maliligo lang ako, ha? Shield bath soap ba ang gamit mong sabon? Siyempre naman. Kahit noon pa, Shield bath soap na ang gamit ko. Sige. Diyan ka muna. Okay. Okay. Mukhang hindi ako mahihirapan. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang kanyang reaction habang tinititikan ko. Humanda ka, Sandro. Sigurado, mahuhulog ka sa aking patibong.
At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Wala ka ba napapansin sa kapatid mo? Mukhang lagi siya masaya. Naninibago tuloy ako. Napansin ko nga po yun, Ma. Para pong may nangyaring himala. Yun na nga eh. Kaya hindi ko maiwasan na magduda. Bakit hindi niyo po tanungin si Ate Glyza? Bakit? Anong tatanong niyo sa akin? Nakakapanibago ka eh. Ibang-iba ang aura mo. Gusto ko lang maging positive. Pampagood vibes. Mabuti naman kung ganon. At sana naman, totoo yung nakikita namin. Ma, huwag kayong mag-alala. What you see is what you get. Totoong lahat ang nakikita niyo. Oh, kumusta na? Ano nang update sa inyo? Okay na. Magkasundo na sina ate at si Tito Sandro. Oh, edi mabuti naman kung ganun. Ikaw, Lexter, tanggap mo na rin bang stepfather mo? Wala naman ako magagawa eh. Dahil hindi mo kayang kumontra sa mama mo. Kinakabahan tuloy ako. Kinakabahan ka? Bakit naman? Paano kung ikasal na tayo at maging biyanan ko ang mama mo? Hindi naman kaya ako mahirapang makisama sa kanya. Mabait naman si Mama Gemma. May pagka-stricto nga lang. Pero hindi naman siya nakikialam sa amin ni ate. Dahil ayaw din niya pinakikialaman namin siya. Kaya tingin ko, wala tayong magiging problema sa kanya. Ano ba itong nangyayari sa akin? Ilang araw nang hindi mawala sa isip ko si Glyza. Lagi ko kasi siyang nahuhuling nakatitig sa akin. At para talaga akong matutunaw tuwing magtatamang aming paningin. Pinapabilis niyang pintig ng puso ko. Hindi ko na gustong itong nararamdaman ko. Sandro? Glyza, ginulat mo ko ah. Mukha kasing lumilipad yung isip mo eh. Nakalapit ako sa'yo, hindi mo namamalayan. Oo nga. Kumusta na si Mama? Andun, mahimbing ang tulog. O ikaw, bakit hindi ka pa natutulog? Malalim na ang gabi. Anong ginagawa mo dito sa terrace? Hindi pa kasi ko inaantok. Ikaw, bakit gising ka pa rin? Hindi ka kasi mawala sa isip ko. At sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, ikaw ang aking nakikita. Teka, ano bang pinagsasabi mo? Naiintindihan ko na ngayon kung bakit baliw na baliw sa'yo si Mama. Alam mo, sa mga sandaling ito, parang gusto ko na rin mabaliw. Bakit ka kumandong sa akin? Alam ko, Sandro. Pareho lang tayo ng nararamdaman. Kaya pwede pa huwag na nating pahirapan ang mga sarili natin. Teka muna, sandali lang. Baka may makakita sa atin. Huwag ka nang magpakipot. Alam ko naman, meron ko pagnanasa sa akin eh. Please, Glyza, huwag mo kong tuksuin dahil... Tuluyan na nga kayang magpatangay si Sandro sa panunukso ni Glyza?
Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, at si Renato Phil Cruz sa papel na Sandro. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligdaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Ikaw ang ibabaon ko sa libingang hinukay mo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ikaw ang ibabaon ko sa libingang hinukay mo. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, may pangako. Ang bukas. Teka, sandali. Pa, anong problema? Mali. Mali itong ginagawa natin. Bakit? Ayaw mo? Glaysa lalaki ko. At hindi ako santo para hindi matukso sa iyong alindog. Ayun naman pala eh. O anong problema? Ano ka ba? Stepfather mo ko. Gusto mo bang maging immoral tayo? So what? Ang importante, masaya tayo. I'm sorry, pero hindi ko kaya. Ano? Uy, sandali! Saan ka pupunta? Itutulog ko na lang ito. Ha? Init lang ito ng katawan, kaya lilipas din ito. Oh, okay lang, Sandro. Hindi ko kailangan magmadali. Nakikita ko naman. Unti-unti ka nang lumulubog sa aking kumunoy. Mabuti naman. Natutulog pa rin si Amanda. Dahan-dahan akong lalapit sa kanya. Sana naman, huwag mo na siyang magising. Dahil hindi ko alam ang ikakatwiran ko. Saan ka nang galing? Gising ka na, Amanda? Oo, kanina pa. Saan ka ba talaga nang galing? Diyan lang sa terrace, nagpahangin. Nagpahangin. Ang lakas kaya ng aircon dito sa kwarto natin. Hindi, sariwang hangin ang gusto kong malanghap at hindi ang hangin ng aircon. Ganun ba? O, sige na, matulog ka na uli. Sige. Kumusta na po kayo ni Ate Glyza, Tito Sandro? Mukhang in good terms na kayong dalawa. Sana nga. Sana nga magkaayos na kami ng tuluyan. Tayo naman po ni Mama. Okay lang po ba kayo? Okay lang. So far, so good. Walang problema. Ganun po ba? May gusto lang po akong itanong sa inyo. At sana po, huwag niyong masamain. O sige, magtanong ka lang.
Paano po ba kayo nagkakilala ni Mama? At bakit gano'n na lang ang pagkahumaling niya sa inyo? Alam mo, classmate ko siya nung high school. At noon pa man, may pagtingin na siya sa akin. Ang kaso may iba akong mahal. Nagkaroon ako ng pamilya, pero bata pa lang ang anak ko nang ako'y mabalo. Saan po ba kayo muling nagkita ni Mama? Sa Facebook. At doon nag-umpisa ang lahat. Tito Sandro, mahal niyo po ba si Mama? To be honest with you, hindi ko alam. Bakit ka nagpakasal sa kanya? Hindi naman pala kayo sigurado sa inyong nararamdaman. Hindi ko matanggihan si Amanda. Dahil malaking utang na loob ko sa kanya. Malaking nagastos niya sa pagpapagamot sa aking anak. Kumusta naman ang anak ninyo? Okay na siya. Kaya kahit papano, nagkaroon ng saysayang pagkapit ko sa patalim. Pero sa sitwasyon nyo ngayon, ni Mama, masasabi nyo bang kapit pa sa patalim yun? Parang gano'n na nga. At natatakot ako dahil baka ang mismong patalim na kinakapitan ko ang pumutol ng mga daliri ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Lexter, Ma, nakita mo ba si Sandro? opo. Sabay po silang umalis ni Ate Glesa. Nakita ko sumakay ng kotse ni ate si Tito Sandro. Saan naman kaya sila pupunta? Bakit? Hindi ba nagpaalam sa inyo si Tito Sandro? Nagpaalam. Pupuntahan lang daw niya ang kanyang kaibigan. Pero, bakit magkasabay silang umalis ng kapatid mo? Baka magkapareho sila ng way. Kaya nagsabay na sila. Mukhang masyado na silang komportable sa isa't isa, no? May problema po ba? Wala naman. Sa katunayan, gusto ko nga maging kampante na sila sa isa't isa eh. Para sa ganun, maging kampante na rin ako. Liza, saan ba tayo pupunta? Wala lang. Gusto lang kitang isamang mag-joyride. Natatakot na ako eh. Baka kung saan tayo makarating. Kunwari ka pa. Gusto mo rin namang makaakyat sa langit eh. Ha? Pero mas maganda kung hindi natin bibiglain. Unti-unti lang para may suspense. Hindi ko alam kung anong pinapalak mo. At hindi rin kita pwedeng iwasan kaya sige. Makikipaglaro ako sa'yo, ha? Bakit bigla ka natahimik? May problema ba? Baka ikaw. Baka ikaw ang may problema. Baka nga. Pero depende na yon. Depende saan. Kung iisipin kong problema nga, ang magkagusto sa aking stepfather. What a joke. Pero sige, tatawanan ko na lang ang biro mo. Bakit di ka ba naniniwala sa akin? Imposible kasi. Sa umpisa pa lang, kinasusuklaman mo na ako. Tapos ngayon sasabihin mong may gusto ka sa akin? Ganun daw ang pag-ibig. Full of mystery. Mahirap ipaliwanag. Pero hindi mo ba alam na dahil sa ginagawa mo, para mo na rin tinatraidor ang sarili mong ina? Selfish si Mama. Kaya kailangan maging selfish din ako. Para patas ang laban. Ikaw naman tatanungin ko. Sino sa amin ni Mama ang gusto mong panigan? Ano? Sinasabi ko na nga ba, tamang kutob ko, meron kang hidden agenda. Gemma, talagang ganun ang buhay. Panapanahon lang yan. Ibabalik ko sa kanya yung lahat ng sama ng loob na binigay niya kay Papa. Pero teka muna, sigurado ka ba talaga dyan?
Paano kung hindi siya kumakagat sa pain mo? Halos kagatin na nga niya yung labi ko eh. Kaya alam ko, siguradong mahuhulog siya sa mga kamay ko. Teka rin muna. Alalahanin mo, meron kang boyfriend. Ano, hindi ka ba nakukonsensya? Hindi naman kami aabot sa puntong, alam mo na, ay ano siya, sinuswerte. Hanggang labi lang ang kaya kong ibigay. At kahit kailan, hinding-hindi niya ako matitikman. Tatakamin ko lang siya hanggang mamatay siya sa paglalaway. Ay girl, hindi maganda yan ha. Huh? Paano kung mag-backfire sa'yo ang ginagawa mo? Bahala na. Nakahanda ako sa anumang mangyayari. Basta ang importante, maipaghiganti ko si Papa. Pero hindi lang yung stepfather mo tatamaan ng bala ng iyong paghihiganti. Siguradong masasapul din ang mama mo. Pareho silang may atraso kay Papa. Kaya pareho rin silang magbabayad sa kanilang kataksilan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Oh, dahan-dahan lang po sa paglalakad itay ha. Madulas po ang sahig. Mukhang madulas nga itong sahig. Tapos ang kintab pa. Kintab to the max po talaga itay. Dahil Starwax Floorwax ang gamit ko. Maupo po muna kayo dito sa sofa oh. O sige. Eto. Mabuti naman po napasyal kayo. Pasensya na anak kung madalang na akong magawi rito, ha? Okay lang po itay. Kamusta na po pala kayo? Kasundo na po ba ninyo yung mga anak ni Tita Amanda? Unti-unti ko na silang nakakapalagayan ng loob. Sana nga po, totoo ang ipinapakita nila sa inyo. Kaya po, wag po kayong maging kampante ha. Malay po natin kung nagpapanggap lang pala sila. Hindi ko na problema yon. Basta't ako, sisikapin kong pakisamahan sila ng maayos. Isa lang ang nakikita kong motibo kung bakit tinutukso ko ni Glyza. Gusto niyang sirain ang pagsasama namin ng mama niya. Hindi ko naman yung pwedeng sabihin kay Amanda dahil siguradong lalong titinding sigalot na namamagitan sa kanila. Hey, mukhang malalim ang iniisip mo. May problema ba? Ano ba sa palagay mo? May problema ba tayo? So far, okay naman ang lahat, hindi ba? Ganon nga nakikita ko. At natutuwa ako dahil maayos na pakikitungo sa iyo ni Glyza. Maayos na rin ang pakikipag-usap niya sa akin. Sana nga'y totoo ang kanyang ipinapakita. Nagdududa ka ba? Biglaan kasing pagbabago niya at hindi yung normal. Sa bagay. Ako man napapaisip din. Pero hindi naman natin siguro yun dapat problemahin. Tama ka. Pero hindi pa rin tayo dapat na maging kampante. Malay ba natin kung nagpapanggap lang siya? Ano naman ang kanya motibo kung gagawin niya yun? Ewan ko. Bahala na. Tama ka. Huwag na lang natin yung problemahin. Pwede naman natin pag-usapan ng tungkol sa ating kasal. Kasal? Ay, ano bang pumasok sa kukote mo? Bigla mong naisipan na pag-usapan natin yan. Kailan pa natin ito pag-uusapan? Halos 3 years na rin tayong mag-steady. Bakit? Meron ka bang timetable na sinusunod? Wala naman. Pero siyempre, kailangan natin yung pagplanuhan. Dapat nga noon pa eh. Ay nako, wala pa sa isip ko ang bagay na yan.
Dahil may tatapusin pa akong misyon. Misyon? Oo. Anong misyon? Basta, sa ngayon, hindi kasal ang priority ko. Meron pa akong dapat unahin. Kaya nga, sabihin mo sa akin, ano bang misyon ang tinutukoy mo? Maisa sa katuparan nga ba ni Glyza ang kanyang misyon? At magagawa nga ba niyang ipagtapat sa kasintahan ang kanyang binabalak? Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, at si Renato Phil Cruz sa papel na Zandro. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Buyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Toti Sandoval. At sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nagkaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Ikaw ang ibabaon ko sa libingang hinukay mo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang, Ikaw ang ibabaon ko sa libingang hinukay mo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. Ano ba talaga ang sinasabi mong misyon? Huwag mo nang alamin, Benji. Personal yun eh. Di sana hindi mo na lang sinabi. Na-curious tuloy ako. Kung ano-ano naglalaro sa isip ko. It has nothing to do with you. Kalimutan mo na yun. Huwag mong intindihin yung mga bagay na wala ka namang kinalaman. Boyfriend mo ko. Kaya kahit ano pa yan, dapat maging involved din ako. Anong silbi ko bilang partner mo kung dumidiskarte ka mag-isa? Hindi naman sa ganoon. Tulad nga ng nasabi ko, walang kinalaman ng relasyon natin dito. At saka isa pa, kaya ko na mag-isa to. Hindi ko kailangan ng tulong ng kahit sino. Okay, fine. Di na kita pipilitin. Siguruhin mo lang na ang sinasabi mong misyon, hindi ko magiging konsumisyon balang araw. Para namang hindi mo ako kilala. Yun na nga eh. Kilala na kita. Pag umiral ng tigas ng ulo mo, wala kang pinakikinggan kundi ang sarili mo. I'm sorry, Benji. Please, intindihin mo na lang ako. Huwag ka nang magalit sa akin. Kaya nga, bahala ka na. Ayoko nang makipagtalo sa'yo dahil lagi namang ikaw ang panalo. Naiinip na ako dito, Amanda. Hindi ako sanay sa ganitong buhay. Parang gusto ko na uling magtrabaho. Ano ka ba, Sandro?
Ang sarap na nga ng buhay mo. Tapos, gusto mo na namang mahirapan? Pero hindi nga ako komportable sa pagiging komportable. Oh, naiinip ka lang siguro. Eh di kung gusto mo, magbakasyon muna tayo sa Boracay. O kaya naman sa Palawan. Yun naman talaga ang plano ko para sa ating honeymoon, di ba? Ura-urada ka kasi. Hindi ka sumunod sa ating timetable. Kailangan ko kasing gawin yon. Para wala ng panahon at pagkakataon si Glyza na guluhin ang kasal Yan natin. ang akala mo. Kung wala Oh, mo lang diba? ang masamang pinabalak ng anak mo. Oh, eh, bakit bigla ko natulala? Ha? Teka nga, may problema ba? Wala. Yan ang sinasabi ng bibig mo. Pero iba ang mensahe nakikita ko sa iyong mga mata. Parang kasi nababalisa ka eh. Sabi ko naman sa'yo na babagot lang ako. Kaya nga, inaaya kita magbakasyon para malibang ka Huwag naman. na. Mag-Star City na lang tayo. Star City? Ano ka ba? Hindi na tayo mga bata. Pwede naman tayong dun sa malaking Ferris wheel. Kahit magpabalik-balik lang tayo. Hindi naman siguro tayo mahihilo kahit pa ilang ikot. Oy, narinig ko yung pag-uusap nyo kanina, ha? Gusto mo raw pumunta ng Star City? Ganun na nga, pampalipas ng oras. Nainip na kasi ko rito eh. Pero ayaw ng mami mo. Di ako isama mo. Ha? Tapos, sasakay tayo dun sa Ferris wheel. Sa tingin ko, ikaw ang Ferris wheel. Dahil pinapaikot-ikot mo ako eh. Sa totoo lang, malapit na talaga akong mahilo. Hindi ka pa nga sumasakay sa akin, nahihilo ka na agad. O edi lalo na kung akong sumakay sa'yo. Magprangkahan nga tayo. Ano ba talagang gusto mong palabasin? Simple lang. Gusto ko maging tayo. Ano? At ano naman ang magiging kapalit kung papatulang kita? Siyempre, gusto ko ako lang. Ayoko nang may kahati. At kailangan, makipaghiwalay ka muna kay mama. At kapag naghiwalay na kami, ako naman ang iiwan mo sa ere. Magaling, Liza. Tuso ka rin, pero mas matalino ko sa'yo. Kaya hindi mo ako maiisahan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. O Dexter, saan ka nang galing? Ano ba yung mga binili mo? Sumaglit lang po ako sa grocery. May binili akong ilang personal na gamit. Kasama na po dito ang Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, at Smart Dishwashing Liquid. Sana nagsabi ka para naipabili ko na rin sa'yo yung iba pang mga kailangan natin dito sa bahay. Problema ba yun? Sige po, babalik ako sa grocery. Ay, sige. Sasama kami ni Sandro. Mag-shopping na rin tayo para sa ganun, malibang naman siya. Naiinip na rin siya rito eh. Nakakainip po talagang tumambay dito sa bahay ng maghapon. Bakit po kasi hindi nyo na lang siya bigyan ng trabaho? Tulad ng ginagawa namin ni ate. Kaya nga pinagkatiwala ko sa inyo ni Glyza ang pagmamanage ng negosyo natin dahil gusto ko na magpahinga at mag-retire. Pagkatapos, gusto mo magtrabaho si Sandro. Di ako namang mag-isa maiiwan at mabuburo dito sa bahay. Okay, sinabi nyo eh. Kayo naman po ang laging nasusunod. Mukhang sablay ang demolition job mo, Glyza. Hindi umubrang beauty mo sa stepfather mo. Nagpapakipot lang yun. Pasasaan ba't bibigay din siya? Pero hanggang saan ba talagang kaya mo ibigay? Paano mo mahuhuli ang isda kung hindi mo ipapakain ang pain mo? Maraming paraan kung paano makakahuli ng isda. Basta,
Gagawin kong lahat para maipagiganti si Papa. If I were you, I will just forget about it. Baka kasi dumating yung oras na sa'yo bumalik ang sinasabi mong paghihiganti. Well, just wait and see, Gemma. Dahil sisiguruhin ko, sa akin pa rin ang huling halakhak. Kumusta na po kayo, Itay? Okay lang ako, anak. Ikaw, kumusta ka na? Nakapag-adjust ka na ba sa bago mong trabaho? Mahirap daw kasing maging call center agent. Okay lang po. Sa una, mahirap. Pero unti-unti rin po ako nasasanay. Tay, kayo po. Kumusta na? Ayos lang naman ako. Sigurado po kayo? Hindi po kasi yun ang nakikita ko sa inyo. Sabihin na lang natin para rin akong may bagong trabaho. At katulad ng sinabi mo, sa una lang mahirap. Masasanay din ako. Malaki po ang pinagkaiba ng trabaho kumpara po sa sitwasyon ninyo. Dahil po sa trabaho, pwede kayo mag-resign kung hindi na kayo masaya. Kahit naman papano, napalapit na rin ang loob ko kay Amanda. O mahirap pag-aralang mahalin siya bilang asawa. Pero mahal ko siya bilang kaibigan. At masaya na ako ron. At sa paglipas ng panahon, matututuhan ko na rin siyang mahalin ng lubusan. Sana nga po, Itay. Sana nga'y dumating ang panahon na maging lubos po ang inyong kasiyahan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Alam ko na ang gagawin ko. May paraan ako naisip. Kahit ngayon din, magagawa ko yun kung aayon sa akin na pagkakataon. Ayun, sakto. Lumabas sa kwarto si Mama. Ayun. It's showtime! Ayos na ayos. Humanda ka sa akin, Mr. Dreamboy. Dahil gagawin kong bangungot ang pangarap mo. Liza? Oh. Bakit parang nagulat ka? O excited ka lang kasi na-miss mo yung yakap at halik ko. Lumabas ka na. At baka abutan pa tayo rito ni Amanda. Ayun nga gusto ko eh. Para malaman ko kung sino sa amin ni Mama ang pipiliin mo. Teka, ano ba? Huwag mo akong yakapin. Huwag ka na magpakipot. Ito rin naman ang gusto mo, Sandal- di ba? Kaya magpakatotoo ka na lang. Please, Liza, huwag niyo... Ano ba? Anong ibig sabihin nito? Sandali, Amanda. Magpapaliwanag ako. Okay, huwag ka na mga tuwiran dyan. Kotindak na nga tayo eh. Walang yakag, Liza. Alam kong ito talagang gusto mong mangyari. Tama na! Amanda. Palinaw na sa akin ang nakita ko. Mga walang niya kayo. Kailan niyo pa ako ginagago? Bakit ma? Masakit? Di ba ganito rin yung ginawa niyo kay Papa? Ganon. Sinadya mo talagang landiin ang asawa ko para maiganti ang papa mo? Oo! Nasasaktan ako ng labis. Kaya sabihin mo sa akin, masaya ka na ba? Ha? Masaya ka na ba? Amanda. O baka naman gusto mong mabatay na rin ako para maging lubos ang kasiyahan mo? Itong gagong to ang gusto ko mamatay. Liza. Dahil siyang salot at anay na sumira sa relasyon ninyo ni Papa. Kaya gusto ko siyang ilibing ng buhay. Tumigil ka na! Hanggang ngayon man... Amanda. Mulok ko... Ay! Ay! Mama! Amanda! Paging Dr. Rosario, please proceed to the emergency room right now.
Calling Dr. Rosario. Please proceed. Kumusta na si Mama? Kritikal ang kondisyon niya. At kasalanan mo ito. At bakit ako sinisisi mo? Alam mo sa sarili mong masama mong pinapalak. Ito talagang gusto mong mangyari. Kaya pwede ka na magdiwang. Dahil nagtagumpay ng iyong kademonyohan. Ikaw, Sandro. Ikaw ang may pananagutan ng trahedyang ito dahil sa pagiging oportunista mo. Ikaw ang may pakana ng lahat ng ito, kaya ikaw din ang dapat sisihin. Kasalanan mo. At mananagot ka sa akin kapag tuluyan siyang napahamak. Ikaw ang ibabaon ko sa libing ang hinukay mo! Anong kapalaran ang naghihintay kay Amanda? Tuluyan na nga kaya siyang mapahamak? Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, at si Renato Phil Cruz sa papel na Sandro. Nilapatan ang angkop na tunog ni Jerry Butiak. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mainit at kapanapanabik na huling yugto ng kasaysayang ito. Ikaw ang ibabaon ko sa libingang hinukay mo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ikaw ang ibabaon ko sa libingang hinukay mo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Kumusta na po si Mama? Ano pong kondisyon niya? Wala pa rin siyang malay hanggang ngayon. Ganun po ba kalala ang sakit niya? Alam ko po high blood siya. Meron siyang iniinom na gamot bilang maintenance. Pero bakit tumantong sa ganito? Ano bang nag-trigger para may stroke siya? Hindi ko rin alam kung paano ko ipapaliwanag ang lahat. Pero si Glyza ang may kasalanan. Bakit nga po? Diretsahin niyo ako. Sabihin niyo sa akin ang buong pangyayari. Matagal na akong sinisedyos ng kapatid mo. Gusto niyang sirain ang pagsasama namin ni Amanda. Totoo bang sinasabi ninyo? Oo. Lumabas lang saglit ng kwarto si Amanda tapos biglang pumasok si Glyza. Niyakap niya ako. Hinalikan. Tapos nakita kami ng mama mo. At nagkaroon sila ng pagtatalo hanggang sa ma-stroke siya. Ginawa niya yun? Nasaan si ate? Kanina narito lang siya. Baka kumain. Hintayin mo na lang. Babalik din yun.
Naniwala ka naman agad, Lester, sa sumbong ng oportunistang yon? Kaya nga tinatanong kita para malaman ko ang side mo. Matagal na siyang may pagnanasa sa akin. Ganun ba? Oo. Kaya pala ikaw ang pumasok sa silid nila. Ay, si mamang sadya ko. At hindi siya. At nung pagbukas ko ng pinto, siyang nabungaran ko. Bigla niya ako niyakap. Hinalikan. Ayun, nahuli kami ni Mama. Hindi ko alam kung sino sa inyo ni Tito Sandro ang nagsasabi ng totoo. Pero mas kapanipaniwala siya. Paano mo naman nasabi yan? Sa umpisa pa lang, alam kong galit na galit ka na sa kanya. Tapos bigla kang bumait. At siguro may hidden agenda ka. Inakit mo si Tito Sandro para sirain ang relasyon nila ni Mama. He doesn't deserve our mother. Pera lang habol niya. Kumpirmado. Sa bibig mo na mismo nanggaling, bitter ka pa rin hanggang ngayon. Kaya maliwanag na sa akin ang lahat. Nagpanggap ka lang na mabait dahil mayroon kang masamang motibo. May masama ding intensyon. Ang stepfather natin. Oh, alam mo na, gold digger siya. I don't think so. Oh, Kahit paano, nakilala ko na siya. paano kung nagpapanggap lang yon? Lester, pwede ba gumising ka? Imulat mo mga mata mo. Hanggang ako sa ka lang dahil wala ka namang ebidensya. Pero ang ginawa mo, sapat ng katibayang gusto mong isabotahe ang pagsasama nila ni Mama. Kaya pagmasdan mo mabuti, Ate Glyza. Ikaw ang magmulat ng mga mata mo para makita mo ang resulta ng kagagahan mo. Magkasama kayo sa bahay, di ba? Bakit hindi mo nakita kung ano talaga ang nangyari? Nasa labas ako ng silid na mangyari yon. Pero may CCTV sa loob ng silid ni Mama. Napanood ko ang footage. Nakita ko ang kagagahan ng kaibigan mo. Gemma, don't tell me, wala kang alam? Imposible namang hindi siya nagkukwento sa'yo. Oo, alam ko yun. At kinonsinti mo naman? Anong klase kang kaibigan? Binalaan ko siya. Pero hindi siya nakinig sa akin. Eh di sana sinabi mo sa akin. Para naman hindi ako nagmukhang tanga sa ginawa niyang pagpapanggap. Problema ng pamilya niyo yan. Ayokong makialam. Ano ka ba, Gemma? Girlfriend kita. Kaya yung pamilya ko, magiging pamilya mo na rin. Concern ka rin dapat sa mga nangyayari sa amin. Ay, sinabi ko na sa'yo. Binalaan ko si Glyza. I did my part. Kaya pwede ba? Huwag mo ko isama sa mga dapat sisihin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Nagkausap kami ni Lexter, kaya alam ko na ang lahat. Yung pala ang sinasabi mong misyon. Kaya pala ayaw mong ipagtapat sa akin dahil may tinatago kang kalokohan. Benji naman, huwag mong gawing big deal ang bagay na yun. It was just a mere acting. Alam mo yun. Kahit na. Malay ko ba kung saan kayo nakarating? Koting yakap at halik lang yun eh. Maliit na bagay. Sa'yo maliit, pero sa akin, big deal yun. Shield bath soap lang ang katapat noon. Isang paligo lang ang solusyon doon. Oo, sige. Maaaring linisin ng sabon ang dumi ng iyong katawan, pero hindi ang dangal na iyong dinungisan. Okay. I'm sorry. Kasalanan ko na. Please, huwag ka na magalit sa akin. Namumroblema na nga ako kay Mama eh. Huwag ka nang dumagdag. Ikaw ang may kagagawa ng problemang yan. Nadamay lang ako. Kaya nga, patawarin mo na ako. Please. Sa pagkakataong ito, masigit kitang kailangan. I need you so much. Kaya please, don't leave me. Huwag mo akong iiwan sa ere.
Ma, alam ko. Kahit na unconscious ka, naririnig mo ko. At gusto ko sabihin, nagsisisi na ako sa ginawa ko. Di ko kasi akalain, ikaw ang mapapahamak sa paghihiganti ko. Di ko naman gusto mangyari ito eh. Kaya sorry. Patawarin mo na ako. Please, Ma. Lumaban ka. Sikapin mong mabuhay. At kung makaka-recover ka, pinapangako ko. Hindi na ako manghihimaso o hahadlang sa mga bagay na gusto mong gawin. Mahal na mahal kita, Mama. Inuulit ko. Patawarin mo ko. Lumaban ka. Lumaban ka, Ma. Nakakapagod naman. Kanina pa ako lakad ng lakad, pero hindi ko alam kung may dulong patong landas na nilalakaran ko. Hindi ko alam kung saan talaga ako tutungo. Aba, may makakasalubong ako. Teka, para si Octavio? Oo, si Octavio nga. Octavio! Ikaw nga! Kumusta ka na? O, bakit ganyan ka kumakatingin sa akin? Hindi mo ba ako kilala? Ako to, si Amanda, ang asawa mo. Please, Octavio, magsalita ka. Teka! Saan ka pupunta? Huwag mo akong iwan! Bumalik ka rito, Octavio! 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 May luhang tumutulong mula sa mga mata ni Mama. Sabi ko na nga ba, naririnig mo ko, Ma. Sige, ganyan nga, lumaban ka. Please, gumising ka na. Imulat mo mga mata mo. Ma? Ayan. Dinilat na nga ni Mama ang kanyang mga mata. Oh, thank you. Salamat sa Diyos. Dahil nagkamalay na si Mama. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Salamat naman at nagkamali na si Mama. Pero hindi pa rin stable ang condition niya. Okay lang yun. Ang importante, nagkamalay na siya. Oh, sana nga tuloy-tuloy na siya makarecover. Dahil hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag tuluyan siya napahamak. May awa ang Diyos. Gagaling si Mama. Strong ang kanyang personality at malakas ang kanyang fighting spirit. Kasalanan ko lahat ito. Kaya sana mapatawad ako ni Mama. At ganoon din kayo, Lexter, Tito Sandro. Patawarin niyo ako. Kalimutan na natin yon, Glyza. Ang importante, namulat ka sa katotohanan at natuto ka sa iyong pagkakamali. Yes, Tito Sandro. Promise. Magiging good girl na ako. Aasahan ko yan, ate. Kaya sana nga, magpakatino ka na.
Salamat, Mama. Dahil pagkatapos ng 6 na buwang medication and therapy, malaki ng improvement ng kalagayan niyo. Oo nga. Kaya salamat sa iyong pagtitiyag kang alagaan ako. Dapat lang na ako mag-alaga sa inyo. Kasi malaking atraso ko. Sana, mapatawad niyo na ako ng lubusan. Matagal na, anak. Matagal na kita na patawad. Simula pa lang nang makita ko si Octavio sa aking panaginip. Doon ko na-realize ang lahat. Pwede ba niyo akong samahan sa kanyang puntod? Oo, yeah. Sige, Ma. Bisitahin natin si Papa. Alam ko, Octavio, napakalaki ng kasalanan ko sa iyo. Kaya sana mapatawad mo na ako. At nawa matahimik ka sa iyong kinaroroonan kung nasaan ka ngayon. Sana mapatawad mo rin si Sandro kung naging bahagi siya ng iyong hinanakit at sama ng loob. Pinapangako ko, aayusin namin ang aming buhay sa feeling ng dalawa nating anak. Sisikapin namin maging ulirang magulang para sa kanila. Uulitin ko, Octavio. Patawarin mo ako. Ma, paano yan? Kanina pa tayo rito. Oo nga, Ma. Parang gusto niyong dito na matulog. Grabe naman kayo. Minsan lang ako dumalaw dito kaya gusto kong lubusin. Tama si Amanda. Matutuwang papa ninyo kung maglalaan tayo ng sapat na oras para sa kanya. At kung saan man siya naroroon, sana'y matahimik na siya ng lubusan. Kung nakikita tayo ni Papa na nagkakasundo at masayang magkakasama, magiging masaya na rin po siya sa kanyang kinaroroonan. At sa tingin ko, wala na tayong magiging problema. At kung may pagsubok man tayong haharapin, at kung magtutulong-tulong tayo, sigurado malalagpasan natin yon. Oo, dahil dito pa lang tayo mag-uumpisa. Magsimula tayo bilang isang tunay na pamilyang nagkakaisa at nagmamahalan. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon dahil sa kabila ng trahedyang ating pinagdaanan, ay naroroon pa rin at sama-sama nating sasalubungin ang magandang pangako ng bukas. Sumainyo, mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay. Pinamagatang, Ikaw ang ibabaon ko sa libingang hinukay mo. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghalay sina Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, at si Phil Cruz sa papel na Sandro. Dilapatan ng tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod, muli po namin kayong hahatdan ng isa na lamang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas.
DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.